for the remaining time that we have, ibibigay natin, hindi na natin ibibigay kay ma'am yung ating national director, ibibigay na natin kay Ma'am Ramak, no? So let's have a short break before natin ibigay kay Ma'am Ramak. But if Ma'am Leia is there and ready to announce kung sino yung pumasa sa mga exam, kung sino yung top 10, ay Ma'am Leia, pwede mong ma-share kung mayroon ka na dyan. Good morning, Doc. Ay, good afternoon na pala. Good afternoon. Good afternoon. Doc, marami na ako na-checkan, kaya lang yung mga iba, wala pa silang test 3. Kulang pa yung mag-submit ng test 3. And meron din pong mga bumagsak po sa test 3 po. Kasi ang passing po natin, over 60 items yon sa test 3. Supposed to be, dapat mga 45% po 45 over 60, dapat ang passing. And all in all, test 1, test 2, and test 3, 90 points po lahat yon, 90 items. So, ang passing po sana sa 90, 70, at least 70 or 65 ang passing. So, meron po yata ako, Doc, na bibigyan ng mga retest. Pwede po ba ako magbigay ng retest dun sa talagang hindi yung Ma'am, mayroon akong suggestion. Kung sino yung mga pumasa, kasi natutorture na raw sila. No? Hindi sa literal na cross ng Katoliko. Kundi yung kaiisip kung nakapasa ba sila o hindi. So, marami po nakapasa, Doc. Nakapasa po talaga. Kung pwede naman, i-post mo na lang yung mga pumasa. Opo. Tapos yung mga hindi pumasa, at least yung mga hindi pumasa, maisip lang ng iba na baka hindi lang sila nakatake ng test 3. Okay? Opo. Marami po hindi nakakapagpasa talaga ng test 3. Opo. Pero actually, hindi pala nakapasa. No? Opo. Dahil mayroong hindi pa nag-take ng test 3, so isipin na lang ng iba, hindi na publish yung pangalan ni Juan de la Cruz. Baka hindi pa nakapag-take ng test 3. No, pero hindi pala pumasa yun. Nag-take na ng test 3 pero hindi pa pumasa. So that's an opportunity to hide. Ang suggestion ko, yung mga hindi pumasa, magkaroon sila ng special review. No, special review. We will create a schedule and a link, no, para sa kanila na sila lang din ang anyway, pareho naman sila hindi pumasa. Okay lang dyan na magsama-sama sila na hindi pumasa kasi importante na makuha nila yung tama. No, kasi hindi naman pwede tayong mag-practice ng chaplaincy na hindi natin nakuha yung tamang sagot. Kasi ang atin namang advertisement is we train chaplains the right way. No? So we train chaplains the right way. So kailangan kahit hindi tayo pumasa, dalhin tayo para pumasa talaga. No? Yun ang purpose naman natin dito hindi para bumagsak 'di ba? Kundi para pumasa. So, we will create a schedule, a special schedule para sa kanila para isabay na lang sa doon sa mga kumukuha pa ng test 3, no? Yung hindi pa kumukuha ng test 3 or nag-take na ng test 3 ay mag-submit na po kayo mga kapatid para maisama na
ang schedule. May sama na kayo kung hindi pumasa, may schedule na lahat. Secret schedule, no? Secret schedule. Okay, so sama-sama na para masabay na yung mga lahat ng mga hindi na pumasa para makapag-retake sa test 3. Doc, I paano think, po gagawin doon sa review? Lecture ulit Sa or review? i-discuss? I-discuss na lang yung mga points, ma'am. Opo. Kasi po meron po talagang below 30 po yung score nila talaga. O, kasi siguro absent sila, ma'am eh. Opo, yun nga Tapos, po, Doc. Opo. tinamad siguro mag-access ng video. Tapos Opo. nag-venture na lang na anyway, multiple choice naman ito ay pinikitan na lang na mini mo na lang ba? Mini mo. So, Opo, Doc. so Sa ano review na na lang po. Opo. And then mamaya po, i-send ko na lang yung list ng mga nakapasa. Pero partial pa yung mga iba kasi announce ko na lang po yung mga, kung hindi po kayo nakakuha ng test 3, paki-PM na lang po ako para i-send ko sa inyo yung test 3. Opo. Yun na lang po, Doc. Okay. So, yung nakakuha na ng test 3, pero hindi nyo makita ang pangalan nyo sa ipopost ni Ma'am Leia, ibig sabihin hindi kayo pumasa. No? Okay. Pero hindi naman ng iba na kayo yung hindi pumasa. At iisipin lang naman ng iba, hindi pa kayo nakakuha ng test 3. Opo, baka Doc na-miss ko lang na checkan yung paper o isulat yung pangalan. So, yun po ay extra time na ni Ma'am Leia. Sa ibang practice, magbabayad na po tayo doon sa special review kasi extra time na po 'yan, no? Pero hindi po kayo papabayarin. Ako na po ang magso-shoulder ng snack ni Ma'am Leia. Okay lang po yun, Doc, kahit wala. Yung pa-burger at mineral water, at least mayroong pa-burger at mineral water. Salamat po, Doc. Okay, so we have parang i-shorten natin ang time ni Ma'am Ramak. Hatiin na lang yung lecture niya for 45 minutes. Then the next lecturer, si Professor Joven, will also have a 45-minute presentation for the strategic leadership. Okay? Doc, pa-announce na lang din po, Doc. Yung mga nagtitake pa lang po ng chaplaincy course ngayon, hindi po talaga sila magtitake pa ng 1, 2, and 3. After po ng ng training na po nila. Kasi Doc, ang dami po nagko-question na i-send ko daw po sa kanila yung test 1, 2, and 3. So wala po talaga sila magsasagot dyan kasi hindi pa po tapos, second day pa lang po tayo. Yung mga bagong enrollees, nasa CCC 100 pa lang ngayon, nakaka 2 meetings pa lang po kayo, hindi po kayo magte-take ng exam kasi yung exam na yan para pag natapos na nyo yung level 1 certification, saka kayo mag-i-exam. No? Yung mga kumukuha ngayon ng level 1 certification, yung magte-take lang ng exam, yung tapos na sa level 1. Sila yung unang masi-certify. Okay? Thank you po, Doc. Doc, pwede po magtanong? Okay. Sige po. Apo. So, ibig sabihin po, Doc, yung sa chaplaincy, pangalawang meeting pa lang ngayon yung mga bagong enrollees. Opo, pangalawang meeting pa lang. Yung mga bagong enrollees. Yung Saturday night po, pangalawa pa lang po. Sa level 1 po. Okay. No?
ang level 1, ibig sabihin pag nasa level 1 ka, no, yung certification sa CCC 100, hindi ka enrolled sa bachelor at saka diploma of studies in divinity. Pumili lang sila na yung ano lang, yung level 1 certification lang ang kanilang in-enrollan. Okay, Hindi sila Doc. pumapasok dito. Pero yung mga pumapasok dito, hindi kayo kailangan mag-take pa ng level 1 certification sa ngayon kasi ano po yan, 60 hours. Pero pwede rin kayong ma-certify na kaagad. Para makapag-order kayo ng uniform. Kasi you need also to be certified kasi bibigyan kayo pag pumasa, bibigyan kayo ng certificate of authority. No? Sige po, Doc. Salamat po. So, yan po mga kapatid. So, malinaw po yan mga kapatid, no? Kayong nandito sa Bachelor or Diploma of Studies in Divinity, kukuha pa rin po kayo ng CCC 100 para kayo po ay ma-certify as a chaplain. Pero dahil kayo nag-enroll sa ating course, kayo po ay madi-deputize na po with a rank, no? Say for example, kayo ay diploma or Bachelor of Divinity, kayo po ay pwede nang i-deputize as a district station commander or a municipal station commander, no? Dahil kayo po ay nag-enroll na ng course. Pag kayo po ay ma-certify, yun na po, mayroon kayong certificate of authority. 3 months lang naman yan, ma'am, Ma'am Leah. 3 months lang yung CCC. Opo, 2 Doc. months. Opo. 2 months. 9 sessions lang po ito, Doc. 9 sessions. So 2 months lang, no? Opo. Magtitik kayo ng exam. Yung mga bago. Magtitik na ng exam yung mga bago. Ma'am Carmen? Yes, sir. Are you ready, boys? Opo. Dalihin ko na po at bago pa ma-empty yung aking battery. Inverter lang po sa solar gamit ko. Sige. Ubusin mo na, ma'am. Opo, tupusin ko po. I share. Ubusin mo na yung ano nyo. Pag battery. na-off na po, empty na po ang battery ko po. Mahangin kasi, bin-round out kami. Paano ba ang sharing? Okay. Na-share ko na po ba? Opo, ma'am. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ang kilikin, ang wikang Pilipino. Tayo po'y manalangin. Mapagpalang Ama na nasa kalangitan, Panginoon, salamat po sa oportunidad na kami po'y muling makapag-aral. Pahiram po ng karunungang nagmumula sa inyo. Nawa ang aming matututunan, magamit natin bilang mga transformational leaders. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Magandang hapon po sa inyong lahat. So far po kanina, habang nagta-travel po ako papunta rito sa Dinagat, narinig ko na meron na lang po tayong isang pagpapasahan ng assignment. Pero so far, sa second assignment po, may 7 pong nag-submit. Sila Ma'am Cham Chris, Ma'am Minel Bayuho, Ma'am Lavon Humawid, Sir Joseph Amam, Sir Nelbert Humawid, Sir Eliberto Marcilio at Ma'am Jenny Marcilio. Sila lang po yung nag-submit at may additional 10 points po ba yung sinabi ko? May additional 10 points. Ngayong, ang lesson 4 po natin ay tungkol po sa commitment, loyalty, satisfaction of followers of transformational leaders. So,
whether you are building a friendship, working on a project, o kaya within the organization, or nurturing a romantic relationship, what do you think is the key to make it productive, successful, meaningful, at syempre masaya? Ano po sa palagay ninyo ang key para ma-meet po natin ang productive, successful, meaningful, at masayang relationship? Whether it is romantic, sa workplace natin, o sa tahanan natin, sa friendship, ano po kaya? For 10 points, sasali ko pong nakagawa ng assignment. Sino po? Ano po muli yung tanong, ma'am? Ma'am, whether you are building friendship, working on a project, or nurturing a romantic relationship, what is the key to make it productive, successful, meaningful, at syempre dapat masaya? Ano po kaya yung key? Commitment. Loyalty po. Sino po yung unang nagsagot ng commitment? At hindi Brother Henry nagagawa po. ng assignment? Sino po? Brother Henry po. Bad Henry. Okay po. Nakagawa na po kayo ng assignment. Tama po, commitment. Commitment is the key. In a certain organization, employees may feel a strong commitment to their organizations and job for many different reasons. They may be like the type of the work they do. O kaya nagkukumit sila kasi dahil sa payment and benefits na kanilang makukuha. O kaya nakakapunta sila doon sa nakaka-travel. So magkukumit, nandun yung commitment nila. Sa mga volunteers naman po, bakit kaya may mga nagbo-volunteer na mga organization para makatulong? Ano po yung nag-uudyok sa kanila para magkaroon ng commitment? Maybe the recognition or the career advancement nila na tinitignan nila, mayroong mga recognition silang matatanggap o may career advancement sila pag sumali sila sa mga ganung mga volunteerism. So, yun po. They may feel that that what they are doing is giving them the opportunity to make contribution to others as well as to themselves. Naisip ko na to bago ko po ito i-lecture. Naiisip ko to dito sa LIMSE. Bakit kaya si Doc Raja? Diba, alam naman natin na hindi siya nakakabasa. May problema na siya sa mata. Medyo mahina rin yung katawan. Siyempre, hindi na rin kasing lakas nung kabataan niya. Pero bakit kaya pinupursu niya to na matuto tayo? Sa tingin ko naman, stable na siya. Retire na kaya siyang pastor. Lagi nasa isip ko yun. Nagtatanong ako sa isip ko. Minsan sinasabi ko pa yun sa asawa ko. Then sabi ko, tindi ng commitment ni Doc Raja sa Panginoon. Yung siguro gusto niya talaga bago siya mawala. Marami ng maging chaplain, marami ng maging transformational leaders, gaya natin nandito ngayon. So, di ba? May maiwan pong legacy. Naisip niyo pa po ba yung strong commitment ni Doc Raja para sa gawain na para tayo matuto? Actually po, yun yung nagiging inspiration ko. Tinatamad talaga akong pumunta dapat dito sa Dinapigi ngayon kasi maulan. Kasi dito po ako makakapaggamit ng laptop para makapag-share screen. Pero nahawa ako ng commitment niya. Pumunta ako dito kanina kahit mahangin. Pero hindi yun. Masaya ako sa ginagawa ko. At suportado ako ng asawa ko. Kaya hinatid niya ako dito, binabantayan niya ako ngayon. So, commitment
is the dedication to a particular organization, cause, or belief and willingness to get involved. Sa atin po bang mga churches, nandun po ba yung commitment natin? O nakikicommit lang tayo kapag merong appeal? Sa tingin po ba natin, nasan po tayo doon? Sa churches natin o sa organization natin, sa workplace po natin. Ang sabi niya, commitment is a dedication to a particular organization, cause or belief, and willingness to get involved. Or people who are committed to an organization or effort truly believe that it is important and they show up, follow through, and stick with it. The more people who are committed to your organization, the greater the momentum you can generate to get the job done. So, sa tingin po ba ninyo, kung ang mga kasama ninyo sa workplace ay hindi committed dun sa trabahong gagawin nila, siyempre, ano lang yan salitang kalye, pawardi-wardi lang gagawin nila yan. Hindi magiging quality yung produce na output ng isang employee or follower. What is work commitment? Commitment to work or work commitment is defined as the level of enthusiasm an employee has toward her task assigned at a workplace. It is the feeling of responsibility that a person has toward the goals, mission, and the vision of the organization he or she is associated. Responsibility. Kung committed ka, may responsibilidad ka. At kami po as supply officer or matagal po kasi akong naging property custodian, pag may responsibility, may kaakibat na accountability. Kaano po yan? Hindi pwedeng maghiwalay ang responsibilidad sa accountability. So, eto po, naisip ko lang naman ito kasi ito yung observation ko. 0 to 10 years sa serbisyo, lalo na sa gobyerno, hindi ko po alam sa denominational natin, syempre mababait. Iniisip kong mas mababait ang nandyan sa mga denominational institution natin. Pero sa gobyerno nga, hindi na po ito ngayon. Nung kami po sa panahon namin nung una-una, ganito pa po yun. 0 to 10 years ka sa serbisyo, committed ka. Pero pag dumating ka na ng 11 to 20 years, nakita nyo po yung spelling? Pakibasa nga po yung 11 to 20 years ka na. Committed. Magkaparehas pa po ba yung spelling? Maliit na. Committed na. Committed na. Committed. Na. Sikat. Pagdating ng 21 to 30 years, anong sabi? Committed na talaga. So, pero ito ay totoo nung mga panahong kami. Pero ngayon pong mga panahon ngayon, nakaka-discourage. Job order pa lang namin, hindi pa lang nape-permanent, committed na. Kasi nakaano sila, yun yung mahirap, yung ipinapanakot sa'yo, nakabind sila sa appointing authority nila. Mahirap po talaga kasi kapag ang appointing authority mo ay politician. Hindi na iipataw yung kahit andyan yung batas na andyan, pero maraming grasya kasi baka sila ay hindi iboto sa susunod na eleksyon. Pero sana bilang mga transformational leaders sa ating mga churches, sa ating, halimbawa, sa mga churches natin, kung tayo man po ay LE, yung committed natin sa 11 to 20 years ay lalong nakakumit. At kahit na kumita na tayo, committed pa rin po tayo. Kasi 'di ba,
kung hindi tayo magiging committed, lalo na sa ating pananampalataya, mawawala po tayo. So, nagkabaliktad. What is loyalty? Employee loyalty is the extent to which employees are committed and involved with their organization. Employees who are loyal are less likely to quit, look another job, or speak negatively about their employer. They work harder and more enthusiastic about their roles. Ano nga po yung ini-award kapag parang naririnig ko yun sa natin, sa mga school natin, yung kapag po ba yung nagpaaral ka. Ocean Park. Ano po? Yung nagpaaral ka doon ng lahat ng anak mo sa school na yon, may loyalty po ba yung tawag doon? Ina-awardan yung parents? O iba po yung term? Students po, students. Loyalty award, Ano students. po? Students po. Pag loyalty award, students. Tama po bang loyalty award? Opo. Opo, loyalty award. Ang sa employee naman, yung loyal siya, so hindi siya magkukwit kaagad. Hindi siya magluluk, hindi siya hahanap ng ibang trabaho kasi loyal siya dun sa organization niya. So, sino po ba ang taga-LIMS na loyal sa LIMS? Tayong lahat. Actually, diba? Kapag may nakita tayong negative na post about sa ating school, nagre-react tayo kasi nasasaktan tayo. O pinagtatanggol natin kasi hindi tayo nag-i-speak negatively. Hindi natin sisiraan yung ating school. Manapae, kailangan natin itong anuhin po natin. Lalong nating i-build. O i-build up natin. Kung may comment, ay hindi ganon. Ipaliwanagan natin ng tama. So, parang dun sa cross kanina. So, di ba? Kulang lang sila ng pagpapaliwanag. Nadiliman lang sila. So, impact of transformational leadership to commitment. Ano po yung impact? Sa idealized influence po na nagbibuild ng trust, wanting to emulate the leader or identify with the leaders emotionally, leads to identification with the goals, interests, and values of the leader. A leader who is role model for followers and the one who behaves consistently with the values he or she espouses can more easily build commitment to a group of an organization's values, goals, or standards of behavior. Siyempre naman, kung may commitment po kung naging po ng leader na yon, yung commitment ng kanyang follower. Ngayon, i-define po natin ang job satisfaction. Job satisfaction is defined as a level of contentment employees feel with their job. This goes beyond their daily duties to cover satisfaction with team members, managers, satisfaction with organizational policies, and the impact of their job on employees' personal lives. So, sa mga workplace po ba ninyo, na-feel po ba ninyo yung job satisfaction, yung kontento na po kayo? O natali na lang kayo dyan sa work na yan kasi mahirap maghanap ng ibang trabaho? Nasasabi po ba ninyo sa araw-araw pagising nyo, I love my job, excited tayong pumasok? O sana Friday na naman. Thanks God, it's Friday. Sana po, yung satisfaction naman natin, ano natin sa church. Thanks God, it's Friday, tama. Kasi makakapag-church na naman tayo. Ganon po ba yung feeling natin? O Sabado na naman, makikita ko na naman. Ang ayaw kong makita sa church.
mayroon po bang tayong satisfaction sa pagtungo natin sa mga churches natin? So, sa job satisfaction, dapat po ma-feel ng employee na kontento siya dun sa kanyang organization. Kung kontento siya, wala siyang planong siraan yung organization niya, hindi siya magsasalita ng negative doon, then mag-i-stay siya, magiging productive siya kasi nagtatrabaho siya na masaya. Yun naman talaga dapat masaya tayo sa ating ginagawa, hindi yung napipilitan tayo. Pero ito parang na-feel ko din ito hindi ako satisfied dun sa job ko. Yung hindi ka satisfied sa job mo, alam mo, nakakatanda po, nakakauban ka agad. Kaya kung meron po kayong pagkakataon naman at hindi nga talaga kayo satisfied, magpapatali ba kayo? Kung meron naman kayong malilipatan, abalipat habang bata-bata pa. Pag tumanda na, hindi nalilipat kasi hindi na rin niya kayang makikompetensya dun sa kabila. Makikikompetensya sa lilipatan niya, puro bata dun. Ano na siya, kumbaga left behind. Maano na siya, hindi na niya mahahabol yung mga kabataan. So ang mangyayari, mag-i-stay na lang siya kung nasaan siya. At tiyatyagaan. Yun yung papasok yung anyangay garod, aganos tayo ano Doc Arnel, aganos tayo kahit wala ng job satisfaction. Inspirational motivation. Encourage other leaders. Use inspirational motivation to build emotional commitment to a mission or goal. Physical and emotional excitation is aroused in the process. Values, beliefs, and responsibilities are all encouraged by the transformational leader. Ito yung 4 eyes of transformational leadership, di ba? Kung may commitment doon, so ano siya, yung yung commitment niya to yung mission para ma-meet yung mission or goal ng kanyang organization. Of course, nai-inspire siya, namomotivate siya na makisangkot. Dapat kasali ako doon, hindi pwedeng wala ako. Kailangan may ambag ako. So, hindi tatama rin ang isang follower o employee kapag namomotivate siya, may commitment siya doon, na-inspire siya. So, hindi tatama rin. Intellectual stimulation. The transformational leader, whether a supervising a sales team or a commanding general leading an army, further increases commitment by employing intellectual stimulation. The education, concerns, and experiences of the follower are enlisted in a joint effort to deal with problems in creativity. Sabi po sa book ni Bass and ng transformational leadership, yung itong intellectual stimulation ay laging nai-apply po sa mga army, commanding general ng army. Kasi talagang kailangan di ba? Kailangan nag-iisip may strategy. Hindi pwede yung ito yung utos. Hanggang doon ka na lang. Kaya ito po mas nagagamit sa mga commanding general leading an army. Individualized consideration at all levels also enhances commitment. Followers feel their personal career needs are being met. Additionally, the coaching and mentoring provided them by the leader provides them with a sense of increased competence to carry out orders. Ano po ba yung individualized consideration dun sa nakaraan nating pinag-aralan? Bakit nag-e-enhance siya ng commitment? Anyone po? Yung sa
first pick. Opo. Pag nasa individualized consideration po. 'Di ba kasi ang individualized consideration kinikilala ng leader na may kanya-kanya tayong unique tayo. So, na-address yung kailangan natin individually. So, kung na-address, kumbaga natatap ka, hindi ka naiiwan, so nag-i-enhance po yun ng commitment. Pero kung nababaliwala ka, so baliwala din yung organization. Baliwala din sa iyo yung leader. So, kaya po ang individualized consideration ay nag-i-enhance ng commitment. As a leader, dapat huwag mo namang titigan kasi gusto mo siya. Pero titignan mo yung kanyang uniqueness, yung pangangailangan niya, yung kung ang employee na to matampuhin, o di dapat medyo sensitive ka dun sa pagtatampuhan niya. Pero kung ang staff mo naman okay lang, kahit nga galit ka na, tatawanan ko pa, o di iba yung approach mo din. So, iba-ibang approach. Parang sa anak din, meron talagang yung madali rin magtampo, madaling magselos. Pero yung isa din hayaan mo lang, deadma lang, wala lang sa kanya. So, as a transformational leader, we must consider our followers as unique. May kanya-kanyang uniqueness. Forms of commitment. Mayroon pong 5. Continuous, normative, affective, calculative, and moral commitment. Sa continuance po, it is a sense of loyalty to organization because the employees perceive few alternatives or perceives the cost of leaving the organization as too high. Nako, mula na ng malakas. Naririnig po ba ninyo? Hindi ko po kasi mabuksan yung aking private room at naiwan ko po yung susi. Opo, naririnig po. Naririnig. Okay po. Opo. Continuous commitment. Sabi dito a sense of loyalty to the organization because the employees perceives few alternatives or perceive the cost of leaving the organization is too high. So siya, nagtsatsaga, kinukontinue na lang niya yung commitment niya sa organization kasi baka hindi ako tanggapin sa iba pag umalis ako dito. Baka hindi na ako makahanap ng marami siyang baka. O nagpe-perceive siya na kapag aalis na naman ako dito sa organization na to, yung cost na mangyayari sa akin ay mas Alam nyo po, ito continuous commitment. Ito po yung naging commitment ko po dito sa LGU. Di ba lagi ko nang nababanggit, 20 years hindi po ako na-promote. Pero nag-continuous commitment. Hindi dahil sa takot akong mag-apply sa iba. Kundi, tinignan ko po kasi mas malaki po yung pakinabang ko, although hindi malaki yung sahod ko. Bakit po? Itignan nyo nga ngayon. Pabahay ako sa opisina ko. Hindi ako nagre-renta. Kung aalis ako dito, magre-renta ako. So, then sabi ko nga nagkasakit ako ng 2 years. Ako yung unang naging work from home. Kung hindi po ako dito nagtatrabaho, 1 buwan pa lang. Naubos po kasi yung earned leave ko ng siyam na buwan kong ginamit. Naubos. Wala na akong trabaho. Pero, ayaw ako ng mayor pa resignin Mag-stay ka dyan, Carmen, habang mayor ako. So, work from home ako. So, na din, kung kinukwenta ko, lugi, kung sa iba ako, kung nag-apply ako ng ibang trabaho, sa ibang organization, malaki ang sahod.
Pero na-enjoy ko po ba yun? Nung 1 week pong na-confine dito yung biyanan ko, sa hospital namin, hindi po ako nagbayad. Yung mga tinurok sa kanya, libre lahat. Kung idadalhin po namin siya sa kabilang bayan, doon sa kasiguran, kahit po yung karayom ng pang-dextrose, babayaran po namin. So, ikinumpare ko, mas malaki pa rin yung nakukuha ko kasing pakinabang. Saka, binilang ko po kasi na may sarili po akong administrasyon. Pag Friday ng hapon, half day dati, uuwi na ako, pinapayagan na ako ng dating mayor. Sabi ng dating mayor, alam ko Carmen, na sa inyo paglubog ng araw, Sabado nyo na, uwi ka na. Sa ibang organization po ba, kaya kahit malaki ang sahod, may enjoy ko po kaya yon? Hindi. Kasi 8 to 5. So, naging continuous commitment, loyalty ko dito sa DINAPD. Saka at least meron pong nag-check in balance. Kapag wala si Carmen na check-in balance doon sa aming mga disbursement, ay tuwang-tuwa po sila. So, nilagay ako ng Panginoon dito. Hindi man ako nagraradiate na isang kasing liwanag ng liwanag na liwanag, at least may liwanag silang nakikita. Ito po, high continuance commitment is when the employee feels it is difficult to leave their organization. It is afraid to leave their job. Hindi naman ako afraid. Nakita ko lang na mas malaki pa rin yung pakinabang ko. Feels leaving the organization will greatly impact their lives. Feels staying in their job is necessary. Feels like they have little alternative outside of their job. Normative commitment occurs when an employee feels a sense of obligation and a desire to benefit the organization for the resources utilized and received from the organization, even though the employee may feel unhappy on the job. So, sa bagay, hindi naman ako naging unhappy eh. Medyo maliit lang din talaga kasi ang naging sahod ko sa 20 years na yon. Normative commitment feels the sense of obligation and a desire to benefit the organization, sabi niya. Sino pong magpapaliwanag nito para may participation po kayo? I-bold natin. Sa normative commitment. Any try? Para pang-assignment din po. Wala po? Wala pong magta-try? Mag-try po ako, ma'am. Sige po. Okay po. Ito pong normative commitment. Ito po yung mga employee na na kahit na hindi na sila ganoon ka-committed, sabihin na, hindi naman sabihin committed, hindi na sila ganoon ka-desire doon sa kanilang trabaho. Pero nandun pa rin yung kanilang willingness sa binigay na obligasyon sa kanila para magkaroon pa rin po ng benefit doon sa kanilang kinabibilangang organisasyon. So parang ganun po siya. Ibig sabihin lamang po ay parang ginagawa lang po yun niya yung kanyang dapat gawin. Pero hindi siya ganoon kasaya at hindi siya ganoon ka-satisfied. Parang ganun lamang po. Yun lang po yung aking naunawaan sa aking nabasa. Ma'am Yunica po ba yun? Yes po. Opo, sige po, thank you po. Opo, kasi alam niya na meron pa siya, kailangan siya, diba? May kailangan siya dun sa organization. Mabe-benefit siya. Parang parang nagpapakamartir. Pero hindi rin, di ba? Obligasyon eh. May obligasyon siya doon. Na-feel niya na may obligasyon pa siya at kailangan siya. So,
pwede nating sabihin na nakakaawa naman itong opisina na to kung iiwanan ko, ako lang yung inaasahan. O di po ba? Nangyari po yan dun sa friend ko. Mahirap po talaga kasi kapag nandun ka talaga sa, eto nga po yung nilagay ko dun sa test 1 ko dun sa chaplaincy. Kami po kasi dito sa, lalo kapag taong gobyerno ka po, lalo po sa LGU kasi at maliit na magkakakilala lang kayo. Yung parang alam na alam pati nila kung binoto mo sila o hindi. Yung ganon. Pagdating po ng pakatapos po talaga kasi ng election ni parang nasa hot seat ka talaga. Yung hindi mo alam kung ipo-floating ka o hindi, nakapagsalita ka ba ng against dun sa nanalo kasi baka yung ganon. So, my friend po ako diyan, taga mayor's office, siya, gustong-gusto na niyang umalis na magpalipat ng office kasi siyempre nandun siya sa laging napapalitan na office Pero ang sabi niya, pag aalis naman ako dito, lahat ng files, lahat ng siya ang nakakaalam kahit nakapikit siya. Wala naman kasi, di ba, mga co-terminus kasi sila Pag nawala ako, di wala. Kaya nagtsatsaga siya. Ang plano niya, after 15 years daw, mag-retire na siya. Kasi masyado na rin siyang, nagkakauban. So, ganun po. Wait po, susubukan ko pong mag-charge. Wait lang po saglit. Kakayanin pa. Naku, ako. Hindi ko matatapos. Sorry po, hindi ko talaga matatapos. Yun po. Effective commitment. Ito naman po, if an employee is effectively committed to their organization, it means that they want to stay at their organization. They typically identify with the organizational goals, feel that they fit into the organization, and are satisfied with their work. Sino pong magpapaliwanag nito? Habang kinukuha ko po yung charger. Anyone po? Sige po. Mag-speak na po yung gusto pong magpaliwanag. Effective commitment. Hello po. Opo. Sige po. Go ahead po. Good afternoon po, ma'am. Yes po. Bali yung effective commitment po, ma'am, ito po yung employee is parang tawag ito yung halimbawa, ma'am, yung pag nurse ka, nagtatrabaho ka talaga sa hospital. So meaning yung sarili mo na-fit talaga sa kung anong klaseng organization na andyan ka po. Halimbawa po sa sa PNP, may nag-apply din po ng mga nurses kasi feeling nila pwede silang mag-fit in doon sa isang unit ng PNP which is health service. So yung mga doctors, mga nurses, doon sila pumapasok sa mismong health service unit ng PNP. So yun, parang satisfied po sila kasi po nagagamit po yung yung course nila. At the same time, nandiyan po sila sa isang organization which na makapag-help po sila sa isang organization. Pwede po sila makatulong. Thank you po. Tapo. Yun po. Sino po yun, sir? Verhil Inding po. Virgilio? Verhil lang po. Verhil J. Inding. Student number 149 po.
Wala man. Okay. Nung ano po ako, nagsaksak ako ng laptop, nag-charge ako ng laptop, nag-umiyak po yung aking inverter kasi sobrang dilim po mula pa po kahapon. Hindi nag-charge. Okay na po. Ang example po sa calculative commitment, halimbawa po ganito. Yung employee, yung lifetime employee po, 2 years na lang, magre-retire na siya. With an extensive benefits package, has a very strong calculative commitment. This individual would tolerate significant conflict with the organization without seriously considering leaving the organization. Alam niyo po, nangyayari din po yung calculative commitment sa mga PNP. Lalo na kung ano na po sila, malapit na po silang mag-retire. Ano po yan eh, sinisikap pa nilang wag silang magkamali. Wag silang, opo, kasi ano eh, maapektuhan yung kanilang retirement. So, ano yung nakatingin na lang sila, di bali, pagkatapos ng retirement nila, di ba milyon naman yung makukuha nila. So kahit pangit na yung trato ng hepe o ano, tinitiis nila yan. Sobrang pagtitiis. At marami po akong naging kaibigan na nag-retire po ng mga pulis na ganun po yung naging kalagayan. At least, from the word calculate, na-calculate na nila yung kanilang makukuha. So, ay ano naman kung magtiis ka na lang, magtimpi ka na lang, kahit na yung post mo hindi na rin minsan hindi na rin makatarungan. So, yun po nangyayari po talaga na totoo sa mga PNP po. Moral commitment. It is a form of commitment in which a person feels tied to the relationship because of a sense of moral or ethical obligation or duty. So dito po sa moral commitment, ano po yung naiisip ninyo? Saan po ito madalas? Saan pong organization madalas po ang moral commitment? Ito po ay po? Networking po. Saan po? Go ahead po. Sino po yung nagsalita? Moral commitment? Diba? Saan po madalas makikita ang moral commitment? Sa organization? The relationship because of a sense of moral or ethical obligation or duty. Sa tingin po ba ninyo? Government? Sa tingin po ba ninyo, mako-consider po ba natin yung pong mga sa mga religious organization po? Dahil po kaya natatay po kaya sila ng moral and ethical obligation? Sabihin na natin, mga pastor. Sa kanila po ba pasok yung moral commitment po? Yes po. Opo. Minsan nga, Ano saan klase, ma'am? 29? minsan nga tinitignan natin yung asawa ng pastor dapat talaga maayos. Maayos ang ugali. Pero di ba tao din, parang tayo rin lang yun. Pero ganun tayo. So parang dun sila, sa tingin po pa ninyo, pasok talaga sila doon. So, halimbawa naman po ngayon. Pwede po, pasok po sila. Pasok po sila. Halimbawa po ngayon, sa October may barangay election. Yung dito naman sa secular nating setting, sa October may barangay election. Sa level ng barangay election, alam na natin yan, di po tayo pinanganak kahapon lang, na kahit sa barangay mayroon ng vote buying. So, pasok po ba sa moral commitment yung tumanggap na
ng 500, kahit ayaw niya yun, iboboto niya na. Moral or ethical obligation or duty. Yes po. Kaya nga nananalo yung mga nagbo-vote buying Kasi kung hindi ito dahil sa mayroon na silang moral obligation doon, di talo pa rin kahit gumamit ng pera. Kaso ito talaga sa Pilipinas, only in the Philippines. Diba? Dahil tayo na mga Pilipino, pag meron na tayong pumapasok na kasi yung natin, hindi ko alam, traits ba yon, yung utang na loob. Tinanggap ko na kaya kailangan ko ng kahit ayaw ko, kailangan ko ng iboto kasi tinanggap ko na. Pero ang totoo, hindi mo rin pwedeng hindi tanggapin kasi lagot ka din. Markado. Compromise ka na po kasi. Opo, na-compromise. Tama po yung word. Thank you po. Sino po yung nagsabi ng compromise? De La Fuente Marlene po, Maria. Sige po. De La Fuente Maria po. Nakalagay dyan Maria kasi. Pero kilala ko sa Marlene, De La Fuente Marlene. Opo, dahil naka-compromise. Dahil dun sa kompromiso na yon, mayroon na siyang sense of moral, ethical, pero ang totoo naman yung nabayad ang walang ka-ethics. Pero yun na po yung nangyayari. Opo. So, punta po tayo sa charismatic inspirational approach. Charismatic leadership, which includes the components of idealized influence, inspirational leadership, and intellectual stimulation, wherein humans are practical and goal-oriented, seeking rewards and avoiding punishment. But we also express feelings, aesthetic values, and self-concept to recognize and affirm our attitudes, beliefs, and values. We are motivated to maintain and enhance our self-esteem and a sense of competence to cope with our environment. Charismatic and inspirational leaders instill faith in a better future for the followers in terms of their self-expression, self-evaluation, and self-consistency. Ito po, followers attribute their own extra effort to internal self-related causes rather than to intrinsic reward, further adding to the followers' commitment to the cause and the bugs and distant goal. Faith in a better future is an intrinsically satisfying condition in itself. Mayroon pong mayroon po tayong tinatawag na authentic transformational leadership and follower commitment. Naiisip po ba ninyo kung sino yung authentic leader? Authentic transformational leader, sino po kaya siya? Jesus Christ po. Jesus Po? Christ. Si Jesus Christ po. Jesus Christ. Sino po yung sumagot? Vincent de la Serna po. Vincent de la Serna po, ma'am. Sige po. Salamat po. Serna. Authentic transformational leaders as socialized commitment, involvement, and loyalty from followers derives from the truly transformational leaders' power and esteem. This is exemplified in the leadership exhibited by Christ. Pero tayo magiging transformational leader po ba po tayo Kaya nga tayo nag-aaral dito. So, do you think madi-display po natin sa ating mga workplace ang pagiging authentic transformational leader? Kaya? Doable po ba? Po. Kaya through the Holy Spirit. Yes, amen. Kaya. Bakit mo sasabihin hindi? Pag sinabi mong hindi, lalong magiging hindi.
kaya. At meron pong kasalungat yung pagiging, yung pong authentic, meron pong counterfeit yan. May mga leader po na coercive and ano po sila? Pseudo-transformational leaders. Sila yung may mga personalized outlook. They use their power to reward and punish in arbitrary ways to dominate their followers. So, gusto po ba natin itong ganitong leader? Napaka-authoritarian, manipulative siya. Nananakot siya. So, sa atin po ngayon bilang mga leader tayo sa respective nating workplace, halimbawa, sana naman wala pong manggaling sa school natin na magiging ganito po. Kasi ito po yung kabaliktaran ng pagiging authentic transformational leader. Saka nakikita nyo po ba na magiging productive po yung inyong mga follower pag dahil lang sa takot, dahil lang sa punishment, kaya ka sinusunod. So, magiging masaya po ba yung leader na kaya lang siya sinusunod? Sasabihin, takot. Dahil lang sa takot. So, wala pong taga-limbs na manipulative. And engage in practicing and applying the different teaching strategies. Natalo na ako. Transformational leadership and follower satisfaction. So, transformational leaders have more satisfied followers than non-transformational leader. So, hindi nakita natin from the previous natin na pag-aaral na yung transformational leader nagli-lead ng kanyang followers sa tama, hindi dahil sa pananakot, I'm mas productive than yung non-transformational leaders. Tingnan po natin po itong table na to, relationship of MLQ skills with satisfaction. So ano pong nakikita ninyo dyan? Tignan po muna ninyo ng 3 seconds. I-compare nyo yung transformational leaders compare dun sa transactional management may exemption sa laissez-faire. Ano pong nakikita natin? Recitation. Ano pong nakikita natin dyan? Anyone? 20 points. Ang taas nun. Sino po? I-compare nyo lang po yung transformational. Compare nyo po dun sa transactional and laissez-faire. Ma'am, ako po. Ma'am, ako po. Ma'am Munica po ba? Yes po. Apo? Ang napansin ko po dito sa transformational ay mas mataas po yung kanyang numbers kaysa po doon sa transactional. At doon po sa may min po ng transactional ay meron pa po itong negative. Yun lamang po. Very good. So, tingnan po ninyo. Ito po sa transformational po, yung min po niya ay 34 to 60. Nagko-correlates po siya ng nagko-correlates po siya ng reward and satisfaction. While dito po sa transactional, dito na po sa
management and laissez-faire, negative na po. So, conclude po natin na yung transformational leadership ay nag-aano talaga, ang equals nun ay commitment, loyalty ng inyong follower kung ito po ang inyong i-employ. So, nag-empty battery na po talaga ako. The role of trust, transformational leaders gain follower trust by maintaining their integrity and dedication, by being fair in their treatment of followers, and by demonstrating their faith in followers by empowering them. Number 4, demonstrating self-sacrificial behaviors and nice fair treatment and conscientiousness. So, dito po ipinapakita po na ang greatest sacrifice exhibited by our Lord Jesus Christ ay yun po yung demonstrating self-sacrifice behavior. Natalakay po natin yan kaninang umaga. So, mabuti po na mayroong nag-exhibit ng ganyang sacrifice para sa atin na mga makasalanan. Ito pong nice fair treatment, conscientiousness. Ito po, nakikita po natin. May mga leader po ba na ganyan sa ngayon? O hindi pwede. Hindi pwedeng ako ang mag-serve sa'yo kasi ako ang boss. Pwede po ba na ang mga transformational leader from LIMS magpakita po ng ganyan? Amen po ba? Kaya? Tayo yun. Tayo po yun, di ba? Amen? Tayo Kaya po, kaya. Kaya tayo nagtsatsaga linggo-linggo. Kasi patungo tayo sa ganyan. Kasi kung hindi, ay wag na po tayong, wag na. Wag kasi wala din. The role of empowerment and efficacy. Follower satisfaction and commitment can be resulted of transformational leaders empowering the people. Empower mo sila. Huwag mong ipagdamot yung matututunan nila. Huwag mong ipagdamot na ma-discover pa nila yung kakayanan nila. Totoo po, nagpapasalamat po talaga ako. Hindi naman talaga ako guro. Tamad pa nga ako mag-recitation nung ako po ay nag-aaral. Binigyan ginrab ko na lang itong hamon ni Doc Raja sa akin. Naisip ko, gusto niya akong i-empower. Sa totoo lang, may iniinda po akong kaya ako sinusuportahan ng asawa ko kasi di ko alam, baka bukas wala na. So, at least may bago akong ginawa. Hindi yung 20 years na nagbibilang lang ako ng mga sirang mga waste materials, mga supplies o kung ano-ano. So, mabuti na lang na-discover ko na meron pa pala. Nakaka-discover pa ako ng kaya kong gawin. So, salamat. Kasi may leader na mga ganon. So, tayong magiging transformational leader ay wag po nating ipagdamot yung maiibigay natin sa ating mga Yes. Kaya ano nga po ang totoo, mahirap sa amin dito, sa lugar namin, mahirap lang kasi may nega sila na hindi naman kasi yan nakaano sa institution natin ng Adventist yung school mo. Ay kaya excited akong makagraduate kasi ipapakita ko, eto na yun. Kahit hindi ako graduate doon sa sinasabi ninyong UP sana raw, ayas daw sana ako. Nag-post, alam mo po bang nag-post lang ako nung chaplaincy natin, binatikos ako ng binatikos sa GC natin. Hinanap pa nga yung cross yung tinatalakay kanina, yung logo ng Adventist na may nangyari yon. Pero sabi ko, tahimik lang kasi napapagbintangan pa nga tayong reform Sino po nakaranas? Dahil dito sa school natin, pero di ba thankful pa nga ako dito kasi ini-empower tayo dito.
'Di ba yung mga yung mga gagraduate dito, may kalalagyang maganda. Yun yung pangarap. Kaya kailangan kumilos eh. 'Di ba naging author pa, nakasulat pa ako ng article. Hindi ko akalain. Kaya wag na kayo, ipagpatuloy ninyo, wag niyong wag tamarin. Ini-encourage ko po kayo kasi totoo naman talaga na sa Ilocanong term tumakatuok iti agtugtugaw nga agmalmalam. Di ba, Doc Arnel? Nga madin panunutan nga makatuok kung nag-e-enjoy ka. Kung may satisfaction ka. Hindi nyo po ba yun naintindihan yung makatuok? Bahala kayo dyan mag-research ko ano yung makatuok. Nung una na feel ko yun. Pero nung meron na akong commitment, na ko na yung satisfaction, na feel ko na rin yung loyalty ko dito sa school natin, wala na. Tapos ang nakakatuwa pa, suportado na ako ng asawa ko. Ihahatid ba kita sa Dinapigi? May klase ka ba? Kasi kapag doon ako sa Dilasag, nakasimangot ako, puro connecting ako doon. Oo, sasabihin ko. So, roles of emotion, transparency, perceived leader competence, disinhibition. Ano na lang po natin yan, tackle natin sa susunod. At mag-conclusion na po tayo kasi may empty na po ako. Yung dalawang slide, tackle ko po yan sa susunod. It is clear that transformational leaders are able to build a strong follower commitment and loyalty, building on follower trust and promoting follower self-esteem and self-efficacy, create more satisfied followers generally and followers who are more satisfied with the quality of their leadership than the followers of non-transformational leaders. Then, sabi po niya, ano makita? So, future, hindi tayo future transformational leaders. Transformational leaders na po tayo ngayon. So, napag-aralan po natin po yung commitment, paano magkaroon ng committed and loyal and satisfied followers. Pag nawa pong mangyari na tayo po ay ganito po. Okay yung kumita na, wag lang po tayong committed. So, sa atin pong assignment, answer the following question. Why commitment is important? Kahit saang aspeto po, kahit hindi na po sa workplace. Ay, Okay, wala na po. Wala nang power si ma'am. Talagang biglang na-off. So anyway, maraming pasalamatan pa rin natin si Ma'am Ramak sa kanyang napaka-dynamic na pagbayan ng leadership. Nakabalik ako, Doc. CP na lang po yung gamit ko. I-screenshot naman po ni Sir Gaspan po yung ating assignment. I-ano na po ninyo. Kung ito po ay isasubmit po natin doon sa ating checker, baka pwede na rin ninyo akong sendan para send nyo po doon, sendan din ninyo ako para pag sa akin po kasi nare-record ko po kaagad, na-update ko kaagad yung mga gumagawa. Bakit po mahalaga na na may assignment? Kasi ito na lang po yung participation po natin. So, maraming salamat po sa pakikinig. Sorry po kasi talagang malakas yung ulan. Kahapon pa po nag-brown out. Na-empty na po talaga yung aking battery. So maraming salamat po at pauwi na rin po kami ng asawa ko doon sa aming Dilasag dahil maghahatid kami ng gamot ng biyanan ko. Yung po kasi nabili ko
Okay. So, papray na lang po sa amin pong paglalakbay kasi kanina mahangin po talaga sa bundok. Sana at sana hindi pa po malalim yung ilog. Marami pong salamat. Bye-bye po. Doc, kayo na po.